Nag-viral ang post ng delivery rider na si Nathaniel dahil sa paraan niya ng paghingi ng tulong na kunin ang kanyang serbisyo bilang delivery rider. Bukod pa rito, may sakit na asma ang kanya pong ama. Ngunit ang mas nakamamangha, si Nathaniel nagtatrabaho sa kabila ng kanyang pagiging person with disability. Ang natatangi niyang kwento, panoorin po natin. Viral kamakailan sa social media ang isang delivery rider na ito. Sa Facebook post kasi na nagpakilalang si Nathaniel Sagun, naghahanap siya ng mga customer na gustong magpa-deliver sa kanya ng pagkain o kaya na may grocery. Kailangan umano niyang maghanap buhay dahil may magulang siya na may sakit na asma. Nag-iipon din umano siya ng pera para makalipat sa isang maayos na bahay. Ngunit ang mas nakamamangha, si Nathaniel ay isang person with disability na nagpursiging magtrabaho sa kabila ng kanyang kalagayan. At upang malaman pa ang kwento sa likod ng kanyang post, binisita ng Responde team si Nathaniel sa nilipatan nilang kwarto sa Taguig City. Dito ikinuwento sa atin ni Nathaniel ang kanyang pinagdaraanan. Dun sa isang food application na ginagamit ko, nagkaroon siya ng system issue. Nung first day nung system issue, parang normal lang hindi ko makakuha ng schedule. Hoping ka na baka pwede ka pang bumiyahe. Second day, okay pa. Nung fourth day, dun na ako nag-post. Kailangan ko nang gumawa ng paraan kasi 4 na araw na yung nawala sa akin. Tapos lilipat pa kaming bahay. Ang daming nawalang income sa amin, ganun. Kaya naisip ko, try kong i-post na ganun, which is naghahanap ng customer. Hindi naman ako naghahanap na magbibigay ng pera. Mostly kasi ang post ko kasi customer para just in case na magandaan sila sa service ng delivery ko, uulit sila. At hindi naman siya nabigo dahil marami umanong kumuha sa kanyang serbisyo. Sobra pong dami. Nung pinost ko po yun, nag-start po ako ng 5 p.m. po. Natapos na po ako ng 6 a.m. na kinabukasan. Total of 32 delivery po ako. Halos saluhin ko po yung yung panlipat po namin ng bahay. Tapos meron pong mga ibang tao po na nag-aabot ng kahit papano ng tulong. At least yun, na idagdag po namin pambili ng ng grocery, ng electric fan para paglipat namin meron na po kaming konting gamit. Sa food delivery po, kapag masipag ka, makikita mo yung yung kita. Ikaw kasi yung may hawak ng oras mo. Pwede kang pumasok ng 3 hours, pwede kang pumasok ng 5 hours, pwede kang pumasok ng 10 hours. Isang taon na rin mula nang makipagsapalaran siya dito sa Maynila. Last year, September, nauna po ako dito kasi tinesting ko muna kung okay po. Nung medyo okay naman, saka ako pinasunod yung tatay ko. Kung ikukumpara mo yung buhay sa Cavite at buhay dito sa Manila, mas mataas yung cost of living ng Manila. Pero nandito kasi yung oportunidad eh. Tsaka mas mataas yung delivery fare dito compare mo sa provincial delivery rate. Sobrang baba.
pumatong ka dun. Pero bago maging delivery rider, sinubok din niyang mamasukan sa iba't ibang trabaho. Sa palengke, tinda ng gulay, naging kargador ng gulay, nagtinda ng prutas, naging kargador din po ng prutas. Ang pinaka tinagalang kong trabaho po, yung paggawa po ng lumpia wrapper. Yung kulay puti na nasa plate. Nagsimula po ako doon, nagmamasa. Hanggang sa pinakahuli po, pag hindi ho dumating yung tagaluto ko, ako na ho yung mismong nakikita dun sa sa may plate po, ako na po yung nagluluto. Maging ang kanyang ama ay hanga sa kanyang determinasyon na maghanap buhay. May mauwi lamang na pera sa kanilang pamilya. Naghanap buhay na lang siya ng sarili niya, kariton, kung ano nung pwede. Pinamabigat nga niya, pero tataka kung hanap buhay yung lumpia wrapper making. Paano niya magagawa yun, di ba? Kung kayo nakakita. Anong pandadampot ba? Yung sa putol, di ba? Kagano mabilis yan, di ba? O, yun o. Nakita ko rin pagmasa, prutas. Yung prutas, okay lang yan. Kariton, tapos sa palengke, asin, yan. Dami niyang mga sariling hanap buhay. Isa rin sa ginagawang motibasyon ni Nathaniel para magpursige sa pagtatrabaho ay ang kalagayan ng kanyang ama. May kasi papa. Pagka hindi ho ako nakakapagtrabaho, pag minsan naubusan ng inhaler, ayun, medyo dun lang naman gumigewang yung aking budget. Pagka walang inhaler si papa, kaya biglang inatake, wala pa lang pang sa nebulizer. Yun, pero pagka sobra naman ho yung income ko, pinaglalaanan ko talaga. Kasi nakikita naman po yung shot sa inhaler ko, ilang shot na lang eh. Siyempre, pag mga 30, ipon ka na. Kapag hinika siya, dun lang naman, papauwiin ako. Umuwi ka, kasi hinika ako, yun, uuwi. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nasira ang cellphone na kanyang ginagamit sa kanyang pagtatrabaho. Nasira yung phone ko nung nag-uulan. Na-disgrasya kasi ako dito sa taas ng BGC. Ang motor lang naman ang nag-slide. Kaso, yung cellphone ko, tumalsik sa spot na puro tubig. Ayun, nababad. Nung una, okay pa eh. Nagagamit ko pa eh. Parang nag-white-white lang ng konti. Tapos, nung nag-start ako mag-deliver ng malayo, siguro mga 8 kilometer. Pagdating ko dun sa drop-off, hindi ko na siya magamit. Black na talaga siya. Ginawa ko, umuwi na lang muna ako dito. Naram ko yung phone ng tatay ko. Kasi sabi ko, hindi ako makakapagtrabaho kapag wala akong cellphone. Maging ang ginagamit niyang motor sa pagdi-deliver ay nawala na rin sa kanya. Natakot po. Ang sabi ko kasi, baka hindi ko na mahulugan sa susunod na buwan. Nagagalit na yung ahente. Sabi niya, sir, pag di mo pa to, binayaran sa susunod na buwan, pwede ka na namin pabarangay. Sabi ko, hindi, atakin mo na lang, kuya. Sabi ko, gagawa na lang ako ng paraan para makakuha ng ibang motor, sabi ko. Mas inuna ko yung panlipat namin eh. Yung motor ko na ginagamit ko, sinuli ko na ho dun sa motor company na inanuhan ko. Kinuhanan ko ng motor. Tapos, kinausap ko yung mga kasama ko, baka pwede niyo ako mapahiram. Sige, boundaryan mo to. Meron akong bakante, boundaryan mo na lang. 100 isang araw. Sabi ko, sige, walang problema. Ayun, kahit pa paano, nag-iipon lang ng konting pan-down uli para makakuha ng motor. Kasi mas tipid pag may sarili kang motor. Eh. At syempre pa, hindi na pinalagpas ng Responde team ang pagkakataon na makatulong kay Nathaniel dahil bit-bit na natin ang bagong cellphone na maaari niyang gamitin sa kanyang trabaho. Kapag nagbumabiyahe ka, walang phone yung tatay mo. Paano kanya yung sasabihan kapag kailangan ng buhay? Hindi, ang ginagawa ko kasi, ang-deliver ko lang mostly dito hanggat wala akong cellphone. Para ang-deliver ko dito lang sa area, nasisilip-silip ko. Pag malayo, nagbe-break ako, babalik ulit ako dito. Hindi na ako kumukuha ng booking sa labas. Ito, pagay nyo pang trabaho. Ay. Bagong cellphone. Salamat po. Yan, para may magamit ka na. Hindi ka nahihirap sa tatay mo ng cellphone. Thank you po. Lubos naman ang pasasalamat ni Nathaniel na meron na siyang magagamit na bagong cellphone.
Malaking tulong po ito sa akin kasi hindi na ako mangangamba na kapag lumayo ako ng duty, baka atakihin ng hika yung tatay ko, hindi niya ako makontak. Malaking accessible po sa amin yun. Maraming salamat po sa nagbigay po ng panibagong cellphone sa akin. Hindi lang ho basta cellphone yun na ibigay, kundi pati yung alwan ho ng trabaho. Yun ho yung mas naging benepisyo po nun sa akin. Maraming salamat po sa Responde at sa Net25 po sa lahat po ng tulong na ibigay niyo po sa akin. Pinatunayan sa atin ni Nathaniel na hindi hadlang ang kapansanan upang makapagtrabaho at may taguyod ang kanyang pamilya. Dahil nagsisilbi itong pundasyon niya upang lalo pang magpursige na magtrabaho at maging inspirasyon sa iba at hindi kawaan dahil sa kanyang kakulangan. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.